Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is April 26, 2026 at tayo ngayon ay dito pa rin sa Manila Villages at papunta dito yan sa mga Santa Isabel Street, Gulod na Villages, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Carlos Extension, San Bartolome Novaliches, Quezon City. So dito lang ikot-ikot tayo dito sa Novaliches. Nanliliit ng kalsada at matraffic ka. Dito yan sa may loob-looban, napakaliliit ng kalsada. Pero mas okay naman para sa Taguig. Ang bandang Signal Village na yan. Sus, grabe doon, nasisikip sobra. Okay, so magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala kong kinalaman ang channel na ito at wala kong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala kong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na natin sila. Masisikip na dito. Sikip. Sumasabay-sabay pa ang mga naglalakad. Siyempre. Tapos nakakasilaw pa yung araw.
Naku po. Ay nako. National election. Ako, sinubisito sa atin sa GMA Super Radio, DWB. Balitang totoo. DWB Insider. Nagsabata Luisito Santos. Nakinig po ng oras 44 na sandali na makalipas sa ang alas 3 po ng hapon. At nakaugnay po ng ating binabagit nga po kanina, no? Yung magkakanta, dalawa yung nasawi, may mga nasugatan, isang truck na naman. Kung makikita po ninyo doon sa mga paunang truck, talaga naman nalamukot eh. At akala mo yung maliit na lata, wasak na wasak yung harapan. Ang tanong ito bang ganito mga truck, ano ba talaga ito? Yung road work, di ba ito mga ito? Dapat ba talagang nakikita ganito? Sabi nga niya na po si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ang hepe po ang Land Transportation Office. Magandang hapon po, Asik Lacanilaw sir, welcome po muli sa DWB Insider. Magandang hapon po, Sir Carlo. Magandang hapon po sa mga nakikinig na nanonood sa inyong programa ngayong hapon. Opo, magandang hapon at maraming salamat po, Asik, sa pagkakataon ito. At kaya nga po, siguro nakaabot na rin po sa inyong tanggapan yung malungkot na pangyayari, aksidente, dalawang patay, may mga sugatan. Sa panig po ng LTO, ano po ang mangyayari? Opo. Natanggap ko yung post report kanina. Nakita ko yung buong storya ng pangyayari. At nakakalungkot mayroong dalawa tayong kababayan na namatay dyan. Kaya agad ka nag-issue din ng show cause order dun sa may-ari ng truck at saka dun sa license na nagmamaneho yung driver. Although yung driver mismo nakakulong pa rin hanggang ngayon. So pag laya niyan, kailangan nila mag-report sa amin sa LTO. Kasi may separate na investigation ng PNP sa amin kasi para ma-determine yung truck niya at saka yung driver kung competitive yung driver o talagang maayos ba at ba't nangyari yung ganito. Ibig sabihin susuriin po ng LTO yung mismong truck. Opo. Lahat po kasi ng mga accident na yan, lalo-lalo na yung may mga namamatay. Di mano, nagpapa-issue ako ng focus order para po, alam mo ninyo, yung mga hindi dapat magmaneho ng mga driver, matanggalan na natin ang lisensya. Kita naman natin yan, no, na nakakapatay sila ng tao na hindi dapat nangyayari. Lalo na, at saka kadalasan binabanggit, pagka naka-aksidente, nababanggit na wala ng preno, nasira yung sa... Opo. Alam niyo pa, Sir Carlo, marunong po ako mag-mekaniko eh. So, mga kababayan natin na parating dahilan na ganyan na wala ng preno, close to impossible. At malalaman naman po natin yan. Kaya yung mga alibay nila na mga ganyan ay masusuri natin. Yan yung mga talagang dapat na at pag napatunayan natin na talagang merong pagkukulang sa kanilang side, dapat tanggalan sila ng lisensya habang buhay. May mga nagtatanong nga po yung mga ganong driver daw po ba pagka ganyan lalo nasakot sa hindi inaasahang bagay sinasa ilalim po sa drug test. Kasi yung unang pong makakakuha sa kanya ang PSP. So, maaari po ang PSP gawa ng buyan na nagpag-check sa kanya. At kung talagang rehistradong driver ka at kung dumaan sa tamang proseso, alam mo yung pagiging isang pagka may lisensya ka, responsibilidad siya. Liability yan, responsibilidad siya. Pero huwag na sobrang naman dahil hindi lang sa sarili dapat. dahil baka naman paglabas mo ganda-ganda ng forma mo. Great pa naman, nagkakapuso. Paglabas mo, wari yung hindi mo na maintindihan yung kausap mo, hindi mo na
Tapos pag nasag Galit. kasalanan mo na sir. Kaya nga. Sound na pumasok sa inyong tenga, pinasok na inyong eardrum. Yung mga eardrum, sakit talaga. Kaya lang, sumisigaw ko, check to, diba? Yung tunog ko yung kalabaw. Diba? Iba-iba tunog niya. Pero yun nga yun. Dahil na nasa bayan pa ni Asep Pinakanilaw. Kaya sobrahan dahil din naman yung mga pasero para sa halip po na maayos, tama po, ligtas po ninyong maisakay at maibaba, baka lumagpas pa. Lipat bahay po kayo? Sila kumakaroon na dahil po sa sobrang So, kami nakahanap. akala nyo yung nasa concert na kayo. Hindi pala, kayo pala yung biyahe. Bahay nyo mismo? Ay, Nabili? Apartment din. Dito po kasi na daw kami sa mother. Pero oras po natin alas 3:53 na po ng hapon. Paano po natin ang big news dapat po? Double B Insider. Double B, Pasita, Totoo. Nakuha nyo apartment. Up and down, may parkingan. May parkingan po sa loob. Pero yung hindi up and down. Ibang unit yung sa taas. Magkano yun? Yung may sariling parkingan? Meron ang sasakyan ko, 2,000 monthly ang bayad. Yung bahay, 8 tatakbo ng 11, ganyan. No? Ano, motor lang naman minsan. Ay, motor lang? Ang mahal naman kung motor lang, Ay, hindi. Ang 2,000. sasakyan, 2,000. Ang motor, ano lang, 300. Oh, kala ko. Mahal yun, pag Hindi, motor yung mga lang. sasakyan kasi nakapark din. Siguro, kasama kuryente. Ano. Kasama na ang kuryente tubig doon sa 8,000 na yun. Hindi po. Baka umabot nga ng 11 pag kasama na yun. Mahal, no? Merong iba kasi 6,500 kasama na yung tubig sa kailaw. Pero so, depende sa size naman yan siguro. Mas malaki siguro yung sa inyo. 30 square meters yun. Ay, malaki. Amazing. Oo, malaki. Kasi yung mga ano na baka malaki na yung 20 siguro eh. Yung sinasabi kong 6,500 na ano, libre na lahat. Baka mga room yan. Oo. Kaya naman ka-ice candy ngayon? 2 piso, 9 pesos na? Bago patuntan, negosyo pala yan. May nahanap kami. Nagtanong-tanong din kasi. Samantala yung ginawa ko na 6'5 meron. Kaso, dalawa lang talaga kayo. Pwede doon. Tapos, bawal yung ingay, bawal mag-sleepover, kung malayo ka mag-anak. Saan ba kayo nagtatrabaho? Sa ano, national plate. National Printing, Quezon City din yan. Sa may Centres. Hindi, doon na lang sana kayo sa naghanap sa mas malapit. Wala rin na. Bandang Project 7, marami doon. Maano rin kasi. Veterans Village. Ano. Yung makapamilya gusto ko nandito lang banda. Andito kasi yung Opo, pamilya yung ng... mga ate ko po. Tama. Para malapit din kayo sa... Opo. Tama. Walang paso. Tapos umawag po ako sa kanya. Mister mo din dito rin pala, no? Opo, siya po yung taga. Ako po dyan lang din sa RP. Sina Romeo Gonzales, magandang hapon na papuso natin sa North Caloocan, Nelson Malinaw, at sina Romeo Gonzales. Kasi mga ate ko andyan din sa Project 8, tapos Project 7. Meron nga po ako nakikita yung doon project. Oh, Project 6, Meron Project 8. talaga. Meron dyan. Maganda pa. Kasi Oo. parang mga pa-subdivision. Meron dyan. Kaso nga lang, meron din akong ano dyan, kaso wala pang bahay. Kaya ako nangungupahan din. Sa Valenzuela naman ako. Kasi kaya ako ginusto naman doon sa Valenzuela. Si Mrs. din kasi, andun din yung mga kapatid niya. Bukod pa doon, yung inuupahan namin doon. Ano lang, walking distance lang yung school ng anak ko. Yun. Kaya doon ka talaga inaano kasi
Hindi ka lang Malaking, gumising ng maaga. saka malaking bagay yung makakalibre ka na sa pamasahe ng anak mo, daily. Baon na lang. Baon na lang. Kahit na medyo malit na magising, walang problema. Ano pa yun? Mula kinder hanggang ano na yung dinugtong sa high school? Senior high school. Senior high school, yung school na yun. O college na Di masahe. ayos. Sabi ko, Oo. dire-diretso na to, dito na lang tayo. Sabi ko. Maganda. 6'5 din yun. Ilan na ang anak mo? Isa pa lang, isa lang naman yung anak ko. At hindi pa nasusundan. Nakakasave lang. Yun ang inafteran ko din na aanhin mo yung maganda yung titirahan mo kung mamamasahe ka naman din ng Doble-doble. mas malaki yung mas malaki yung gastos pagka yung nakukommute ka. Malaki. Malayo yung school ng anak. Balikan ang iisip. Balikan. Yung stress pa nang naghahatid sa nagsusundo. Yung anak mo pa talaga din. Ayan, lakad lang. Lapit lang talaga sa 100 meters lang kaya to, saka yung poste lang. Ang lapit lang. Tapos doon mismo sa may school, katabi din lang ng school ng anak ko. Doon ko din nakuha itong parkingan ko. Magkano naman Mahal lang, 2.5. Sa kabila, 1.5 lang, pero ayos lang. At least may gate. Ayun, Safe. importante. Safe naman. Pero yung sa kapatid kasi ni Mrs. 1.5 lang eh. Ayan lang eh. Wala nang available na ganun. Dito kasi sa nilipatan namin, isang tricycle lang din. Nandun na ako sa kung mag-isa lang ako. Pwede ako makakasa. So nga lang, ang problema dito sa inyo, pagka uwian, kung Ay, totoo, Kirino. doon kayo nagtatrabaho sa so dadaanan nyo yung Kirino na pag nagko-commute kayo, liban lang kung may sarili kayo, motor pwede. Motor lang. Motor, okay, kasi ang motor nakakasingit-singit yun, nakaka-shortcut. Kaya nga kung isipin mo kung nakakotse ka, tapos Wala ko. parang makakatulog ka eh. Yan ang parang sumpa pagka dumaan ka dyan. Kaya okay sa akin pag noon sa amin, may overtime, hindi kami makasabay sa mga Tama, rush maganda. hour. Maganda Kaya- lagi yung nag-overtime. Mm-mm. May iwasan. Nakaiwas ka na sa traffic, Kumita ka na. nagpapain ka. Kumita ka na, nakaiwas ka pa sa traffic. Kasi kung babiyahin mo yun, ganun din oras ang uwi mo. Saka magandang dyan sa national government yan, di ba? Ganda din. Ang nakaano pala sa inyo, government employee din kayo, no? Yes. Ano magandang pala doon? Pinakamagandang kasi ngayon, government ka. Nasa government. Nakasure kasi ang gobyerno. Saka mas malaki. Noon, maliit ang ng gobyerno. Pasahod. Ngayon, ang lalaki na eh. Depende sa... Oo. Sa teacher na lang. Dati napakaliit ng sahod ng teacher sa gobyerno. Kumpara sa private, kaya halos lahat nagpa-private dati. Ngayon, di hamak na mas malaki ang public eh, kaysa sa private. Tinatanong ako, teacher din license din po kasi ako. Tinatanong ako, yung po bumalik sa ko na po, iba na yung mga bata ngayon. Stress na lang. Nung nag-aaral ako, pinangarap ko yung tuturuan ko, mga katulad ko, yung batch namin na ganun, pa rin. Nag-practice na. Kapag turo pa ako yung 1 year sa private, napasay ko, iba na. Parang kung pa lang, hindi kasi ako yung masungit na ganun. Kapag malambot ka talaga, wala. Kailangan talaga kapag Yung ngayon, yan ang profession na pinili mo, kailangan handa ka sa ganung yung sitwasyon talaga. Sabi ko, ay, hindi na ganito yung iba na talaga yung... Marami din dati na, mga kapatid, pinipilit din ako dati na teacher sana. Kasi ayaw ko ng stress. Yun nga, tas
paperworks. Oo. Iuwi mo. Biruin mo. Pwede mo. Ito lang ha, sa totoo lang naman, totoo naman talaga. Saludo ako sa mga teacher. Kaya ayaw na ayaw ko talaga. Biruin mo, habang buhay parang ikaw, para ka nag-aaral. Habang hanggang 60 yan, di ba? Opo. O hanggang 60 ka mag-aaral. Yun nga po. May walang Sabi sa katapusan. akin ng mga tito ko na Yung teacher. po, sabi ko. Totoo. Kaya saludo ko sa mga teacher, kaya nila yung gano'n. Ako hindi ko kaya. Ayaw ko yung gano'n. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa alam mo ni Alan Cabos, ako yung kapuso, Paulo Villera. Pinakamainit at pinakasariwang balita niya hatid. Pero naman, trabaho din naman ako sa opisina. Sa Saudi, o IC din ako dun sa dito. Opo. Sa ulo naman ang papagang balita. Halaga ng inaasahang rollback sa diesel sa Martes. 14 years din ako sa Saudi. Ayon sa isang informante sa industriya. So, at least, Nag-approve at least ganun lang. Hindi yung hanggang 60 ka. Oo. Sus, grabe, stress din sa opisina din talaga pagka. Totoo, mga deadlines. Oo, grabe yan. Yun naman yung iniisip ko. Pero wala akong mga estudyanteng makukulit na kung paano pa sila, di ba? Dito po. Ito, may likuan dyan sa loob. O, iatras ko na lang. Pwede po Asawa ni Vice President Duterte, Hindi, ano na lang. Pamanti na lang. magsasampa ng kasong kriminal laban Ayan sa pala. ilang opisyal ng gobyerno Ah. na naglabag umano sa Bank Secrecy at Ay, Data ganun ba? Privacy Law. Nakamotor siya? Uy, mabilis pagka-motor. Posibleng mapapakitay na sa Miyerkules ang habang Saan ang entrada? Dito lang, Dito? dito lang kami. Eh, para ano? Para hindi ka mahirapan. Ito, no? kongresista. Ano ko, iatras ko. Yan at tulad Pabli, ng committee para hindi na tayo mahirapan na. Chairman's Progress Report. Sa halip ng Partial Committee Report, para may pagpatuloy na ang kanilang investigasyon sa flood control scandal. Ang galing pala eh, may mga parkingan dito eh. Yun na. Muling Magkano to? Parkingan? 2,000? Opo, sis. Pwede na. Nagkasana ng sariling investigasyon sa tinaguriang Toposo Reservoir sa Negros Occidental. Archdiocese of Manila nanawagan sa publiko na kolektahin ang mga nagamit ng cooking oil o mantika para magamit bilang biodiesel. Ito ang super balita sa atin. Yan po ating mga headlines. Narito na ang mga detalye. Lumaki pa ang halaga ng inaasahang rollback sa kada litro ng diesel sa Martes. Batay sa pantayan ng isang informante mula sa industriya ng langis, maaaring umabot ng hanggang 11 piso ang kapyas sa presyo ng kada litro ng diesel. Maaari namang walang maging paggalaw o maaaring tumaas ng mula 75 sentimo hanggang 2 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, sinabi ng Department of Energy na mahigit 21,000 metriko tonelada ng liquefied petroleum gas o LPG mula sa Amerika ang inaasang darating sa bansa sa May 20 hanggang May 31. Marami na ulit ang bumabiyaheng truck na may kargang produktong pang-agrikultura kasunod ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo at libreng toll. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ang problema ngayon kapit sabay ang anihan kaya mababa ang presyo sa wholesale. Marami na bumibiyahe. Nakakamaraan sa dalawang patuloy. Halos sa lahat. Bumibiyahe sa taas na bumaba na nanay ko. Sa ngayon, marami na bumibiyahe. Siguro pa lang ang tata. Nagbigay pa ng tulong sa expressway. Libre na sila. Marami na bumibiyahe. Ang problema, sabay-sabay pa rin ang ani. Kaya Ayan, so na-drop na natin sila. baba ang mga gulay na Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Ani, iginit ni Fausto ang pangangailangan ng Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Thank you. Nag-aapon ang sila sa kailangan natin ng parang service facilities sa mga warehouses at saka cold storage para impact natin yung ating mga farmers harvest at panatili natin at mapatagal natin pag-stabilize natin ang presyo at Paalam po muna po. Samantala, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pamingkot. Paalam po.